Magandang gabi po sa ating lahat or good morning po kung umaga po siyaan, kung kayo po ay nasa team abroad. Ako nga po pala si Ana Clarissa Dumalaog, isang public school teacher. At sa gabi pong ito ay pagpapatuloy po natin ang ating serye ng pag-aaral na pinamagatang Jesus Teaches Me How To, kung saan aalamin po natin ang ilang mga kailangan nating malaman tungkol sa online learning kasama po ng ating Panginoong Jesus. Sa gabi pong ito ay pag-aaral naman po natin ang isa na namang topic na I know is very ideal or mahalaga po sa panahon ngayon. So, isi-share ko lang po ang aking screen. Yan. So, tonight's topic is Jesus teaches me how to protect myself against cyberbullying. So alam naman po natin na dahil online distance learning po tayo at laging naka-online po ang ating mga anak, kahit po tayong mga matatanda, mga magulang, ay prone po tayo sa cyberbullying. Pwedeng tayo po yung nagbubully or pwede rin namang tayo yung binubully naman or tayo yung nambubully or nambubully sa ibang tao. Wait lang po Ayan. So, sabi nga po dito, words can inspire and words can destroy. Choose yours well. So, ang mga salita daw po natin ay pwedeng makatulong sa ibang tao, pwedeng makasira sa ibang tao. So, nasa sa atin na po kung paano po natin gagamitin ang ating salita. So, let us choose ours well. So, ano po ba ang cyberbullying? So, ang cyberbullying po ay ang paggamit ng electronic communication para mambully, pwedeng manira, manakit ng damdamin ng ibang tao sa pamamagitan po ng pagsisend ng messages na pwedeng nakaka-intimidate or nakaka-threaten in nature. Ibig sabihin po, pwedeng nananakot po tayo or pwede naman pong gusto nating saktan ang damdamin ng taong yon. Yun po ang cyberbullying. So dati po nauuso sa school, nagbubully po, nangaaway po ang bata sa bata. Minsan damay ang nanay sa away. Pero ngayon po, digital na po ang mga pag-aaway na to. And most of the time po, hindi natin alam kung sino yung nagbubully sa atin. Hindi lang po ito limited sa friends or classmates kasi po sa social media po, kung nag-friend po tayo ng hindi talaga natin kilala, ay maaring mabully po tayo ng mga taong iyon. Lalo na po kung sumasali tayo sa mga forums, sa mga groups, nagpo-post po tayo. Yan, dyan po tayo medyo maraming mababasa na nagbubully. So ano daw po yung dapat tandaan natin ng mga magulang, tayong mga magulang po, no, para malaman natin baka victim na pala ang ating mga anak ng cyberbullying. So una daw po, your child is upset during or after using the internet. So for sure po, halos lahat naman ng anak natin ay nag-i-internet. So kapag napansin nyo na parang, ay, parang iba yung anak ko ha, parang galit siya, irritable, yan, siguro, pansinin nyo po. Pangalawa, your child stops what she's doing on the computer if you go past. Kunyari po nagsi-cellphone or nagpo-computer po siya, tapos biglang tatakpan yung ginagawa or ililipat or itatago, tapos titingnan ka, may tinatago po yan. Baka po cyberbullying na po yan. Number 3 po, your child is more moody than usual. Pag wala po siya sa harap ng computer, bigla na lang naaasar, hindi mo makausap dahil galit, o kaya naman, gusto mag-isa lang siya, ayaw niyang makipag-usap. Yan po. Watch out po tayo dyan. Tapos sabi rin po, your child has trouble sleeping. Alam naman po natin, di ba po yung last week, yung lesson natin, yung pinag-aralan po yung shinare ni Sister Arian sa stress, sa mental health. So kapag ang anak po natin hindi makatulog, baka po may nagdi-disturb sa kanya. Maaring kinakabahan po yan or natatakot. So tignan po natin kung hindi siya makatulog dahil doon. Isa pa po, ang anak niyo daw po ay dating magana, tas ayaw nang kumain. Baka inasar-asar po or tinukso na pataba
or pangit, kaya ayaw na kumain. Tapos po, ito po, bilang mga estudyante, mapapansin naman po ninyo na yung anak nyo, bumababa po yung grades po nila, yung scores po nila, na hindi naman mahirap ang lesson or tinuruan nyo sila pero hindi sila makapag-focus sa pag-aaral. So ano daw po ba ang dapat gawin ng mga estudyante para pag may nambubuli po sa kanila ay hindi sila mabuli. Yan. Pwede naman po palang iwasan. So ano po ba yung dapat gawin? So una po, students, kayong mga bata or mga mag-aaral, know that it is not your fault. Wala kang kasalanan, wala kang ginawang mali para ibuli ka nila. Sometimes, this bully, especially sa cyberbullying, malakas ang loob nila dahil hindi mo sila nakikita, hindi mo sila pwedeng isumbong agad kasi nga wala naman kayo sa school. Minsan din naman kung ang sa cyberbully sa inyo ay hindi nyo kilala sa mga forums, sa mga groups, malakas ang loob nila kasi pwedeng dummy account nila yon. So tandaan mo, wala kang ginagawang mali. Nai-insecure lang sila kaya kanila binubuli. Number 2, don't respond or retaliate. So sabi dyan, mga estudyante, kapag may unang away sa'yo online, wag mo na lang patulan o wag mong pansinin. Huwag ka nang dadagdag sa apoy na sinisindihan niya. Huwag kang, kunyari, inasar ka na, ay, hindi ka naman magaling, tapos sasagot ka, ikaw din naman, di ka magaling. Huwag ganon. Hayaan mo lang siya. Para, pag nabasa yan ng ibang tao na may authority, katulad ng parents or teachers or ng ibang tao, malalaman nila na ikaw tahimik ka lang at inaaway ka lang. So, wag kang gaganti. Number 3, save the evidence. Itago mo. May experience po akong ganyan, grade 9, so high school na po, no? Nagulat ako, nag-aaway yung dalawang bata sa labas. Sabi ko, ba't nag-aaway? Kasi daw nag-post si classmate ng ganito at ganyan. Tapos nabasa ng parents, ganito at ganyan. Etong isa naman sabi, hindi naman ma'am, wala naman akong ginawang ganon. Yung pala, na-delete niya lahat ng post niya. Pero itong isa naman, magaling din sa paggamit ng gadget, so na-save niya yung mga ebidensya. So, sa guidance, syempre, malalaman kung sino talaga yung nanguna at sino yung victim lang ng cyberbullying. So, pati po sa mga parents po, pag may nangaaway po sa inyo, isave niyo po yung evidence para lang po safe po kayo, para hindi po kayo mabaliktad. And number 4, reach out for help. Kung feeling mo hindi mo na talaga kaya, nawawalan ka na ng gana kumain, or hindi ka makatulog sa gabi, hindi ka makapag-concentrate sa online school mo, humingi ka ng tulong. Number 1 na pwede natin hingan ng tulong, syempre, si God, no? Ipag-pray mo. Pero kung gusto mo talaga ng mga kasama mo, yung yayakap sa'yo, reach out for your parents, kay mommy, kay daddy. Kung nahihiya kay mommy, kay daddy, sa mga ate, sa mga kuya, sa mga tito-tita, or kung sino man yung pinagkakatiwalaan mo. The best din, kung kaklase mo yung nambubuli sa'yo, sabihin mo sa teacher. Ayan. Para at least aware din si teacher na may ganong nangyayari. So, magagawa ng paraan. Pero basta wag kang gaganti ha. Magsumbong ka na pero wag kang gumanti. Siyempre, para sa ating mga magulang, meron din tayong kailangan gawin para tulungan ng ating mga anak tungkol nga sa cyberbullying. So, dear parents, know that you are lucky if your child asks for help. So, matuwa daw po tayo kapag nilapitan tayo ng mga anak natin. Mami, daddy, may nangaaway po sa akin sa online. Matuwa po tayo kasi number 1, pinagkakatiwalaan tayo ng ating mga anak. At number 2, they feel safe with us. So, importante po yung ano ba yung ginawa mo? Bakit inaaway ka niyan? Susugurin ko na ba yung nanay niyan? Huwag po tayong ganon. I-appreciate po muna natin na, pinagkakatiwalaan ako ng anak ko, kailangan ako ng anak ko. So, ano yung dapat kong gawin? So, yan.
Kasi po, alam niyo naman po, di ba, sa rate po ng mga teenagers ngayon, marami pong nagsusuicide. So, I know a few persons na estudyante po na nagsusuicide po kasi feeling nila wala silang malapitan. So, importante po na kilala natin yung anak natin. Hindi lang basta yung pangalan nila or kasama natin sa bahay. But we see the changes in them. Lalo na po, ngayon, ang pag-aaral ay sa bahay lang. So, kailangan malaman po natin at makita natin kung ano nagbago para pwede nating tanungin, anak, anong problema? And if they confide, mas better po. Number 2, work with your child. Huwag niyo pong iiwan sa ere yung anak niyo. No, bahala ka dyan. Ano ba kasing ginagawa mo? Or huwag ka na lang mag-reply, sarado mo na yung account mo, huwag ka na mag-Facebook. Hindi po ganun. Hindi rin naman po pwedeng sasabihin nyo sa anak nyo, ako nang bahala dyan. Tapos susumbong ka na kung kani-kanino, magpo-post ka na rin kani-kanino. Huwag pong ganon. Kailangan po, dalawa po kayong maghahanap ng solusyon sa gagawin po ninyo. Para aware po yung anak ninyo that you are there at alam po niya kung ano yung dapat at hindi dapat gawin. Kaya ganito po ang sitwasyon. Number 3, respond thoughtfully and not fast. Pag-isipan daw po muna natin yung ating isasagot sa bata or ating magiging tugon. Pag yun ka, mami, ano pong gagawin ko? Inaaway ako. Wag yung awayin mo rin or isumbong natin or ano ba, susugurin ko yung nanay. Sinong nanay niyan? Wag pong ganun. Isipin po muna natin. Kasi po, minsan, kapag nagmamadali tayo or mabilis tayo umaksyon, eh hindi natin naiisip na, ay, may mas maganda palang um, output or way para ma-resolve natin itong issue na to. So, pag-isipan po muna natin palagi bago tayo gumawa. And number 4, you have to have more than one perspective. So, kailangan po natin humingi ng iba pang pananaw. Hindi naman po sa hindi tayo naniniwala sa anak po natin. Pero minsan po kasi yung kwento ng anak natin ay kulang. So, maganda rin po sigurong marinig natin yung side ng kabila kung kilala po natin yung kabila. Unless po na anonymous nga po at hindi natin kilala talaga yung kung sino man yung nangaaway sa anak natin, mahihirapan po tayo. So, ano pong gagawin kung may kasama po tayo sa bahay, may partner tayo, may asawa, idulog din po natin sa asawa po natin. Pag-usapan ninyo bilang pamilya. Tapos kung may mga kapatid, kung may pinagkakatiwalaan po kayong aunties ng mga bata or uncles, kung sa church naman po, mga kasama sa church pala, kakilala nyo, hingi po kayo ng tulong, ipag-pray po kayo, or may kilala po kayong dumaan na friends po ninyo sa ganitong scenario, pwede po kayong humingi ng payo po sa kanila. Mas marami pong payo yung maririnig po natin, mas makakapag-decision po tayo ng maayos. So, ano nga ba ang tinuturo ni Jesus about cyberbullying? Siyempre, wala naman pong literal na cyberbullying sa Bible. But Jesus teaches us how to respond to those who hate us, those who mock us, or sino may mga galit or pwedeng magalit sa atin. So ano po ba ang sabi ng Bible? Sabi po diyan, so in everything, do to others what you would have them to do to you. So ito po ay matatagpuan sa Matthew 7:12. Ito po ang golden rule. Dito po, do unto others what you want others do unto you. So, kindness begets kindness. Kung gusto nyo po ng payapa, maging payapa po kayo. Kung gusto nyo po ng away, mang-away po kayo. We may say na, sila naman yung nanguna. Atikla, siya naman yung nanguna, gaganti lang ako. So, kung gusto mo na gano'n ang mangyari, magagantihan kayo, magiging cycle lang siya, paulit-ulit lang yung nangyayaring gulo. But, if you end that war or that anger, immediately, marirealize din ng taong yun na mali yung ginawa niya at makakapag-adjust kayo pareho. Ano pa po? Ito pa yung ibang mga tips para mapanagumpayan po natin ang cyberbullying. Or hindi man po cyberbullying or any fight or any arguments that we have from other people.
Number 1, seek wisdom from God on how to daily eat. So lagi naman po, di ba, alam naman natin na for everything we do, unahin po natin ang Panginoon. Let us pray, let us ask wisdom. Kasi po, sa Kanya naman talaga nanggagaling lahat. And He has the best plan and the best steps for us. Sabi nga po sa Proverbs 2:6, for the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. Kasi po hindi natin malalaman yung best na gagawin natin kung wala tayong wisdom na galing sa ating Panginoon. So tandaan niyo po yan pray, read the Bible. Marami po tayong books actually kay Mrs. White for child counseling, child guidance, counsels to parents, to kids, to teens, kung ano po yung gagawin. So importante po na may wisdom po tayo galing sa Panginoon. Number 2, free yourself from the temptation of revenge. Ang sarap pong gumante, alam ko po yan. Di ba po? Parang, gantihan na yan, hawakan mo nga sa tenga, ganyan po. Pero po, wag po tayong magpadala sa bugso ng ating mga damdamin. Sabi nga po sa Romans 12:19, do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. Hayaan natin na ang Diyos ang magbigay ng palo sa Kanya. Wag po tayong basta, sige, gawa rin tayo ng dummy account, awayin din natin siya, i-hack natin yung accounts niya, galitin din natin siya, sabihin natin sa mga friends mo na wag awayin din tong kaklase mo na ito o kaibigan mo na ito. Wag pong ganon. Ipag-pray po natin at hayaan natin ang Panginoon ang siyang gumawa, ang siyang gumanti para sa atin. May it be, hindi man natin magustuhan yung nararamdaman natin ngayon, but at the end of the day, mas maigi po na makatulog tayo ng mapayapa dahil wala tayong sinasaktang ibang tao. Number 3, take action when prompted by the Holy Spirit. Ayan. So pakinggan po natin yung bulong ng ating konsensya ng ating Holy Spirit. Sabi po sa Galatians 6:4, each one should test their own actions. Ano bang magiging resulta pag ginawa ko to? Kapag hindi ko pinansin yung bata, ano yung magiging resulta kaya? Anong magiging resulta kapag pinatulan ko yung pang-aaway sa akin? Ano magiging resulta kapag gagayahin ko yung tactics niya or techniques niya na mang-away ng ibang tao? So let's always think and ask the Holy Spirit, what is the best way to model about this situation? Makinig po tayo sa ating banal na spirito kasi siya po yung guiding light po natin sa ginagawa po natin. And number 4, I think this is the most important one. Pray for the bully salvation and deliverance. Hindi lang po natin ipag-pray sa mga magulang po, hindi lang po natin ipag-pray yung anak natin, ipag-pray din po natin yung nangbubuli sa kanya. Kayo rin mga estudyante na nakikinig, kung may nangbubuli sa inyo, ipag-pray nyo siya. Kung yun yung nakikita nyo parang mahirap, pero gawin nyo kasi mapapagaan yan ang puso ninyo. Sabi nga sa Matthew 5:44-45, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. So kung gusto daw natin talagang maging anak ng Panginoon, mahalin natin ang mga nananakit sa atin. Medyo mahirap, no? Lalo na yung uso yata ngayon sa mga kabataan, yung mga fandom, yung may mga grupo-grupo silang sinusuportahan, tapos yung kabilang grupo, inaaway yung grupo nila. Huwag na tayong sumali sa ganun. Instead, pray for them na ma-enlighten sila, na matuto ang bawat isa na ma-appreciate ang isa't isa. Yung gusto ng bawat isa. Importante yon. Saka, di ba, pag pinagpipray natin yung ibang tao, malay mo, one day, ma-realize siya na mali siya pa magsasorry sa'yo. So, ipanalangin natin na sana po tumigil na po siya, ma-realize po niya na hindi po nakakatuwa yung pinopost niya sa Facebook ko, sa page ko, yung pinipm niya po sa akin or dinidm, hindi po nakakatuwa. And you will feel light in your heart
you will feel light in your soul, at ikaw, worry-free ka na. So, siya na lang ang problema sa sarili niya. Ikaw, wala na sa'yo yun. Yan, sabi nga sa Proverbs 16:24, kind words are like honey sweet to the soul and healthy for the body. So kung gusto po natin na maging maligaya ang ating puso, ang ating kaluluwa, at ang ating katawan, ay magsalita po tayo ng magaganda lamang sa kapwa po natin. Ang bullying po, hindi lang po siya limited sa sa mga magkakaedad. Even adults to young people and young people to adults. Minsan po tayong mga magulang, hindi man siya tinatawag na bullying, pero nakakapagsalita tayo ng masasakit sa ating mga anak. Lalo na po ngayon, online class, sasabihin natin, ano ba yan? Ba't hindi ka makapag-aral na maayos? Hindi ka makapag-concentrate ng maayos? Huwag pong ganon. Instead, sabihin natin na, o anak, parang nahihirapan ka, anong maitutulong ko? Huwag na po tayong dumagdag sa stress ng mga anak natin at huwag nating hayaang isipin nila or ma-feel nila na hindi natin sila love. Kasi parents, we are the reflection of Christ and our kids reflect us as well. So kung tayo ay nagiging mabuti sa kanila, magiging mabuti rin sila sa ibang tao. And that is the true reflection and what Jesus wants us to learn tonight. Kaya po ang ating pong prayer ngayong gabi, sabi nga po dito, Dear Jesus, teach me to love those people who have said hurtful words to me. Help me that I may only say kind words to others. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig at magandang gabi po sa ating lahat. Tandaan po natin ang mga tips, magmahalan at mahalin po natin ang bawat isa. Salamat po.